Hindi maganda ang simula ng araw ni Marisa. Masakit ang kanyang ulo at tila bawat tiktak ng orasan ay parang karayom na tumutusok sa sentido niya. Ang tanging gusto lang niya ay makalayo sa maingay na opisina. Kung pwede lang, sana nasa tabing ilog siya o tabing dagat, nakikinig sa hampas ng alon. Habang iniisip niya ang banayad na alon na gumuguhit sa buhangin at ang araw na dumarampi sa kanyang mga balikat, bahagyang napangiti si Marisa. Ay, sana kahit isang araw lang, bulong niya sa sarili. Pero hindi siya pwedeng magtagal. Naghihintay ang kanyang boss sa quarterly reports. At bilang paboritong empleyado, ang pinakamaaasahan, pinakaresponsable at pinaka-punctual sa opisina, hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang mataas ang tiwala ng kanyang boss. Ngunit kasabay nun, parang mabigat na tanikala ang responsibilidad na palaging nakasabit sa kanyang balikat. Mama Marisa, may bisita po kayo. Personal daw po ang pakay, sabi ng assistant niyang si Abby. Bisita? Hindi ako umaasang may darating. Pero, sige, papasukin mo na lang. Nakakunot ang noo na sabi ni Marisa. Bahagyang inayos niya ang sarili. Tumuwid ng upo, inayos ang buhok at isinuot muli ang sapatos na kanina niya pang hinubad para magpahinga. Hindi niya alam kung sino ang bisita, pero sanay na siya. Lahat ng bagay ay kailangan harapin niya ng propesyonal. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng nasa 10 taong gulang ang bata sa kanya. Matangos ang ilong, maayos ang buhok, pero matalim ang tingin. Ang mga hakbang nito, matatag at puno ng tapang. Parang sasabak sa digmaan. Ako nga pala si Jessica. Nandito ako para sabihin sa'yo, layuan mo si Lucas. Mayabang na sabi nito. Saglit na natigilan si Marisa. Tila biglang huminto ang paligid. At ang mga salitang yon ay parang tinig na tumusok sa kanyang ulo. Mas matindi pa sa sakit ng kanyang ulo kanina. Layuan? At bakit ko naman siya lalayuan? Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit kailangan kong iwan ang sarili kong asawa? Galit na galit si Jessica. Dahil naawa lang siya sa'yo. Hindi ka na bata, Marisa. Hindi mo na siya mapapasaya gaya ng dati. Mahal niya ako at ayokong masayang ang oras niya sa'yo. Napasinghap si Marisa. Mahal ka raw niya? Alam mo bang higit kalahati ng buhay ko, kasama ko si Lucas. Nandito ako nung wala pa siyang trabaho, nung wala pa siyang direksyon. Nagtiis ako habang pinipilit niyang maabot ang pangarap niya. Tapos ngayon, dahil dumating ka, gusto mong burahin mo ang lahat ng yon? Mapanghamak nang umiti si Jessica. Hindi mo ba nakikita? Napapagod na siya. Kahit sa bahay, hindi na siya masaya. Hindi mo siya maiintindihan kagaya ko. Ako ang nagbibigay kulay sa buhay niya ngayon. Napatayo si Marisa at nanginginig ang boses. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit kailangan mong pumunta rito? Kung ikaw talagang mahal niya, hindi mo kailangang patunayan. Pero kung narito ka para sabihing ako ang kailangang lumayo, maghintay ka. Hindi mo ako basta-bastang matitinag. Tumaas ang kilay ni Jessica. Sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong tanggapin na tapos na ang lahat. Alam mo, kung ano ka, Marisa, isa kang babaeng takot maiwan, takot mawala ng pangalan, takot mawala ng silbi. Napapikit si Marisa at huminga ng malalim. Kung yun ang tingin mo, edi sige. Pero tandaan mo, Jessica, ang pag-ibig na sinira mo, balang araw ay sisingilin ka niyan. At pag dumating ang araw na yon, sana kayanin mong tingnan ang sarili mo sa salamin. Tahimik na nagtagpo ang mga mata ng dalawang babae. Ang isa, sugatan pero matatag. Ang isa, batang-bata pero puno ng yabang. At sa pagitan nila, isang lalaking hindi pa alam kung kanino ba talaga siya. Pagkaalis ni Jessica, napasandal si Marisa sa kanyang upuan.
Nanginginig ang mga kamay niya at ang mga salitang narinig ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Layuan mo siya, hindi ka na bata. Ako ang mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado kay Marisa. Hindi siya susuko, hindi pa ngayon. Naiwan si Marisa sa opisina, hawak-hawak ang sentido at pilit inaayos ang kanyang paghinga. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang bigat sa dibdib niya, bumalik si Jessica. Tila may gustong idagdag sa mga sinasabi nito. Marisa, siguro dapat mong malaman kung bakit ganito ako. Lumaki akong ulila, wala akong pamilya, walang umiintindi sa akin. Naluluhang sabi ni Jessica. Si Lucas lang, siya lang ang nakakita sa akin bilang tao. At doon ako tuluyang nahulog sa kanya. Tahimik lang si Marisa. Pinipigilan niyang mapangiti, hindi dahil sa tuwa, kundi sa inis at awa. At gusto mong sabihin na nahulog ka sa asawa ko? Hindi lang ako nahulog, Marisa. Mahal ko siya. At ang masakit, mahal din niya ako. Pero hindi kami makapagsama dahil ayaw mo siyang palayain. Sinasabi mo may sakit ka o kung ano-ano pang dahilan. Pero ang totoo, ayaw mo siyang bitiwan. Napatitig si Marisa kay Jessica. Ang batang babaeng ito, kung magsalita ay parang biktima ng isang pelikula. Pero sa totoo lang, siya ang nangaagaw. Ganun ba? So ako palang dahilan ng lahat ng paghihirap nyo. Ako palang humahad lang sa inyong dakilang pag-ibig. Tumawa ng bahagya si Marisa at pilit pinipigilan ang emosyon. Biglang sumigaw si Jessica. At isa pa, magkakaanak na kami. Oo, buntis ako, Marisa. Kaya kung may natitira pa sa'yo kahit kaunting kabaitan, layuan mo na si Lucas. Huwag mong gawing ulila ang anak namin. Tigilan mo ng pagiging makasarili. Parang sumabog ang isang granada sa loob ng opisina. Lahat ng empleyado sa labas ay napatingin, ang ilan ay napahinto pa sa pagtatype sa computer. Tahimik lang si Marisa, pero sa loob-loob niya, nanggangalit ang puso niya. Anak? Wow, magandang sorpresa yan, Jessica. Perfect timing, tamang-tama para sa aming 10th wedding anniversary ngayong buwan. Galing talaga ng asawa ko. Matalim na sabi ni Marisa. Huwag mo akong pagtawanan, Marisa. Hindi ko sinadyang mahalin siya. Pero, totoo to. Mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Ikaw naman matanda ka na, may sakit ka pa. Bakit hindi mo siya palayain? Hindi mo naman siya kailangan, di ba? Sabi pa ni Jessica. Huminga ng malalim si Marisa. At sa halip na magalit, ngumiti siya. Isang ngiti na may halong pangungutya at pait. Jessica, huwag kang mag-alala. Pag uwi ko mamaya, kakausapin ko si Lucas. Baka nga tama ka. Panahon na siguro para lumipat ako sa nursing home. Matanda na ako, mahina, at ikaw ang bago. Bata, masigla. Deserve mo siyang alagaan, lalo na ngayong buntis ka raw. O sige, umalis ka na. Ako nang bahala. Napanganga si Jessica at nanginginig ang boses nang magsalita ito. Ibig mong sabihin, papayag ka? Tumango si Marisa. Bakit naman ang hindi? Hindi ko naman gustong maging kontrabida sa sarili kong kwento. Lumabas ka na at sabihin mo kay Lucas, handa na akong harapin ang kalayaan na gusto niya. Nang tuluyang makaalis si Jessica, dahan-dahang napasandal si Marisa sa kanyang upuan. Pumikit siya at marahang hinilot ang sentido. Sa labas, unti-unting bumalik ang ingay ng opisina, pero sa loob niya, katahimikan na lang. 10 taon na silang kasal ni Lucas, at sa loob ng panahong yon, hindi nila inisip ang pagkakaroon ng anak. Mas pinili nilang magpundar muna ng kanilang career at ng kinabukasan. Ngayon, parang bigla na lang nabaliktad ang lahat. Ang asawa niyang pinagsakripisyuhan niya ng panahon at pangarap, ngayon ay may iba ng kinabukasan at ibang babae na kasama. Ilang taon na ang nakalipas nang magpasya silang magkaanak ni Lucas.
Hindi naman agad nagtagumpay. Iniisip nila na dahil siguro sa stress, mag-asawa silang pareho at abala sa trabaho, late nights at deadlines. Ngunit hindi siya nagpadala sa hinala. Nagpasya sila na magpa-check. Kahapon lang, kinuha ni Marisa ang resulta ng kanilang mga pagsusuri at maliwanag ang nakasulat, hindi kayang magkaanak ni Lucas. Napangiti si Marisa nang marinig ang kwentong si Jessica pala ay buntis. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa kabaligtaran. Alam niyang imposibleng mangyari ang sinabi ng babaeng yon. Ang kanyang puso, nagniningas ng galit at pagnanasa na malaman ang totoo. Kaya't dahil sa sakit ng ulo at pagkanerbiyos, umuwi siya ng maaga, dala ang lihim na sandata. Ang resulta ng kanilang tests. Marisa, anong nangyari? Nagulat na sabi ni Lucas nang makita siya nito. Bakit maaga kang umuwi? Mukha kang pagod. Kausapin mo muna ako. Kailangan nating mag-usap ng seryoso, Lucas. Malamig na sabi ni Marisa. Si Jessica, dumating sa opisina ko. Oo, nabanggit niya nga sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa rin kita iiwan. Namumuo ang galit sa dibdib ni Marisa. Hindi dahil lang sa pag-aako ni Lucas ng pagkakamali, kundi dahil sa tingin niya ay ginawang tanga siya ng lalaking pinagsakripisyuhan niya ng maraming taon. Lucas, huli na to. Hindi ako nagpunta sa bahay na may daladalang balita para lang magtanong ng paligoy-ligoy. Kunin mo, kaya mo bang tumingin sa akin at magsinungaling? Sabi pa ni Marisa. Hindi ako nagsisinungaling. Mahal kita at hindi ko gustong saktan ka. Si Jessica, sinasabi niyang mahal niya ako pero hindi ko rin alam kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Defensive na sabi ni Lucas. Alam mo, kahapon, kinuha ko ang ating mga medical results. Basahin mo na lang kung hindi ka naniniwala. Dito, nakasulat, Lucas azoospermia, male factor infertility. Ibig sabihin, hindi ka talaga magkakaanak. Hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil mismong katawan mo ang hindi kayang magdala ng itlog. Hindi to totoo. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hindi natin pinag-usapan ng maayos? Hindi ko sinabi para hindi ka masaktan, sabi ni Marisa. Pinili kong protektahan ang ating buhay, ang ating dangal. Ngayon may ibang babae na maagang nag-angkin ng isang bagay na hindi niya dapat inaangkin. Kung buntis man siya, huwag mong kalimutang itanong sa kanya kung sino talagang ama. Marisa, hindi ko ginusto ang ganito. Hindi ko maitatanggi na natutuwa ako na may ibang nagmamahal sa akin. Pero hindi pa rin kita iiwan. Lucas, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ko kailangan ng apology ni Jessica. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo na pawang nagumigit na ka lang. Masyado kang play safe. Sa bahay na to, ang presensya mo ay isa ng problema. Punuin mo ang maleta mo at lumabas. Umalis ka bago ako mag-umpisa ng isang tunay na iskandalo. Hindi para pilitin kang bumalik, kundi para mapahiya ka sa harap ng lahat ng taong kailangang malaman ang katotohanan. Hindi ka naman seryoso, no? Lucas, gusto kong umalis ka ngayon din. At kung magtatangka kang maghanap ng dahilan o magtago sa mga salita ng ibang babae, handa na ang mundo para sa lihim na gusto mong itago. Tumayo si Lucas, hinawakan ng ulo at tiningnan si Marisa na parang hindi siya kilala. Sa loob ng kanilang tahanan, isang bahay na puno ng alaala, ang tiwala ay unti-unting nauupos. Nakatungo si Lucas, parang batang nahuli sa kasinungalingan. Wala na siyang masabi. Tanging ang bigat ng hiya at gulo ng isipan ang naiwan sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang mag-impake. Isang bag lang pero puno ng mga alaala. Mga larawan, mga pangakong ngayon ay basag na parang salamin. Nang marating niya ang pintuan, saglit siyang natigilan. Lumingon siya kay Marisa, ang babaeng minsang tinawag niyang buhay ko. Marisa, huwag ka naman sanang magpadala sa galit. Siguro, baka naman pwede nating ayusin to. Mahal pa rin kita kahit anong sabihin mo.
Sa likod ng mahinahong tono ni Lucas, ramdam ni Marisa ang kasinungalingan. Hindi yun pag-ibig, kundi konsensya. Ayusin? Hindi mo na kayang ayusin ang isang bagay na sinira mo ng sarili mong kamay, Lucas. At ano bang sinasabi mong mahal mo ko? Hindi ba't may anak ka na sa ibang babae? Oo nga pala. Ang bata. Siguro nga, mas mabuting umalis na ako. Binuksan niya ang pinto ng mabagal. Parang nahihiyang harapin ang mundo sa labas. Ngunit bago pa siya makalabas, tinawag siya ni Marisa. Lucas, sandali lang. Eto, baka gusto mong basahin ng mabuti. Baka sakaling maintindihan mo kung anong klaseng ama ang pinaniniwalaan mong magiging ikaw. Sabay niyang isinara ang pinto. Malakas, buo, at parang simbolo ng katapusan. Sa labas, maririnig ang tunog ng mga hakbang ni Lucas at ang kaluskos ng papel na binuklat niya. Marisa, buksan mo tong pinto. Parang baliw si Lucas na paulit-ulit na kumakatok. Halos masira ang pinto sa galit at takot. Ngunit sa loob, nanatiling tahimik si Marisa. Matigas, ngunit luhaan. Lucas, pwede bang umalis ka na? Ayoko nang marinig pang kahit na anong paliwanag mo. Hayaan mong si Jessica ang magpaliwanag sa'yo kung sino ba talagang ama ng anak niya. Matapos ang 10 taon, isang sigaw, isang pintig ng pinto, yun lang pala ang katapat ng lahat ng pangarap nila. Sa wakas, bumigay si Marisa. Pumunta siya sa guest room, humiga sa malambot na couch at tinakpan ng makapal na kumot ang buo niyang katawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang pumatak ang mga luha. Luha ng pagod, sakit at pagkadismaya. Masakit ang katotohanan, mas masakit ang pagtuklas na ang taong pinili mong mahalin ay siya ring unang tatalikod sa'yo. Habang nakahiga si Marisa sa mahinang ilaw ng silid, nagsimulang pumasok sa isip niya ang mga alaala. Mga alaala ng nakaraan, ang panahong masaya pa ang lahat. Nang panahong si Lucas ay hindi pa isang estrangherong nakapanakit sa kanya. Halos 12 taon nang nakakalipas. Siya ang nagbigay ng lakas kay Lucas para magpa-laser eye surgery para makitang malinaw ang mundo at makitang malinaw din kung gaano siya kamahal ng babaeng iyon. Naging doktor si Lucas at naging inspirasyon si Marisa. Maraming babae ang naiinggit sa kanya. Magandang asawa, matalino at profesional. Ngunit si Marisa hindi kailanman nagyabang dahil sa puso niya, sapat na ang mga salitang paulit-ulit sinasabi ni Lucas noon. Mahal ko lang si Marisa. Siya lang at wala ng iba. Ngunit tulad ng alon na biglang nagbabago ng direksyon, dumating ang unos. Ang pagtataksil ng asawa ay parang bagyong sumira sa lahat ng pundasyong pinaghirapan niyang buuin. At sa bigat ng sakit na yon, hindi rin niya nakayanang itago sa trabaho. Marisa, napansin kong hindi ka na tulad ng dati. Alam ko na wala akong karapatan para manghimasok. Pero minsan, kailangan ng tao ng pahinga at hindi lang trabaho. Kaya simula bukas ay magbakasyon ka muna. Huwag ka nang tumutol. Yan ay utos at hindi pakiusap. Sir, salamat po, pero... Wala nang pero. Ang mabubuting empleyado ay hindi robot, Marisa. Kailangan mo rin ng araw para huminga. Pumunta ka sa dagat. Ibalik mo ang sarili mo. At doon, nagsimula ang bagong kabanata ni Marisa. Pumili siya ng lugar na malayo sa mga tao, malayo sa mga ingay, malayo sa mga alaala ng sakit. Sa unang araw, wala siyang ginawa kundi ang humiga sa buhanginan, maramdaman ang init ng araw at pakinggan ang mahinang hampas ng alon. Ganito pala ang katahimikan, walang sigawan, walang pagtatalo, walang kasinungalingan. Baka dito ko nalang gustong manatili. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Marisa ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang mainip. At nang siya'y napatingin sa paligid, doon niya napansin ang mga taong nag-e-enjoy sa buhay. Partikular, ang isang binata.
Mga 25 siguro ang edad, matangkad, sun-kissed, at may ngiting parang walang problema sa mundo. Tumakbo ito papunta sa dagat, sumisigaw sa saya at nagtatampisaw kasama ng mga batang hindi niya naman kilala. Ano ba yan? Parang first time niya sa dagat? Hay, batang isip, matanda na pero parang bata kong kumilos. Ngunit hindi niya alam, ang binatang yon, ang freak na tinawag niya sa isip ay magiging simula ng isang bagong kabanata. Magkahalong pagtataka at aliw ang naramdaman ni Marisa habang pinagmamasdan ang binatang yon. Sa isang banda, hindi niya maintindihan kung paano kayang maging ganoon kasabik ng isang adult sa dagat. Parang bata ngayon lang nakalabas ng bahay, ngunit sa kabilang banda, may kung anong mainit na damdaming gumising sa kanya. Isang pakiramdam na matagal niya nang hindi naramdaman. Ang bawat tawa at sigaw ng binata ay parang musika sa pandinig niya, at sa hindi niya inaasahan, napaisip siya. Baka tama si Jessica. Baka tumanda na nga talaga ako. Nakalimutan ko na kung paano maging masaya nang walang iniintinding problema. Pagdating ng gabi, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Marisa. Habang pinagmamasdan ang ilaw ng resort mula sa bintana ng kanyang silid, nakaramdam siya ng kalungkutan. Hindi niya maipaliwanag. Kaya't kahit labag sa nakasanayan niya, napagpasyahan niyang lumabas. Pumunta siya sa pinakamalapit na bar, isang lugar na matagal niya nang iniiwasan. Ngunit ngayong gabi, gusto niyang sawayin ang sarili. Gusto niyang maramdaman na buhay pa siya. Siguro nga, nakakasawa rin palang maging matino palagi. Baka tama sila. Baka kailangan ko ring matutong magpakasaya. Habang umuupo siya sa bar at umiinom ng wine, napansin niya ang pamilyar na boses sa kabilang dulo. At nang lumingon siya, doon niya nakita ang binata sa tabing dagat. Masigla pa rin, tila walang iniintindi. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad siyang kumaway kay Marisa, ngumiti at nag-imbita. Hey, ikaw yung nasa beach kanina, di ba? Halika rito. Nagkibit balikat si Marisa at nagkunwaring hindi nakita. Sa halip, umupo siya sa kabilang dulo ng bar sa pagitan ng dalawang estranghero na abala sa kanilang inuman. Ay, pwede bang umupo? Tanong ng binata. Ikaw na naman? Napalingon si Marisa at nakakunot ang noo. Yup, ako pa rin. Promise, hindi ako stalker. Pero kanina pa kita napapansin dito. Mag-isa ka lang. Sayang naman ang gabi mo kung hindi mo may enjoy. Hindi maintindihan ni Marisa kung bakit, pero sa halip na itaboy, napayoko siya at tumango. Sige na nga, umupo ka na. Salamat. Ako nga pala si Cameron. At ikaw, alam ko nakita na kita kanina sa beach, pero anong pangalan mo? Marisa. Marisa, bagay sa'yo. Elegant pero matatag. Alam mo, napansin kong parang hindi mo nagustuhan yung inasal ko kanina. Napansin mo rin pala yun? Hindi naman sa ayaw ko, pero parang sobra kang masigla para sa edad mo. Siguro nga. Pero totoo, ngayon lang ako talaga nakarating sa dagat. First time ko. Kaya siguro hindi ko napigilang maging parang bata. Natatawang sabi ni Cameron. Aha? Ngayon lang? Sa edad mong yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Marisa. Oo, lumaki kasi ako sa probinsya na malayo sa dagat. Pagkatapos kong makagraduate ng high school, agad na ako nagtrabaho sa auto repair shop ni Papa. Wala kaming panahon para sa bakasyon o mga luho. Itong biyahe sa dagat, regalo to ng mga magulang ko para makapagpahinga naman daw ako. Napatitig si Marisa sa binata. Sa mga mata nitong puno ng buhay at pag-asa, nakita niya ang kabaliktaran ng lahat ng pinagdadaanan niya. Habang siya ay sugatan at pagod, si Cameron ay masigla at busilak. Isang paalala ng kabataan at ng mga panahong marunong pa siyang ngumiti ng walang dahilan. Siguro, mabuting at nakilala kita, Cameron. Ang sarap palang makita yung saya ng isang taong walang dalang bigat. Minsan kasi, sabi ni Cameron habang nakatingin sa kanya. Kailangan lang nating maging totoo sa nararamdaman. Kahit minsan parang nagiging bata tayo ulit. Sabi nila, anak, kahit minsan lang, hayaan mong ang dagat ang magturo sa'yo kung paano huminga.
Nakangiting sabi ni Cameron. Kaya yun, napadpad ako dito. Ikaw ba, Marisa? Matagal ka na bang mahilig sa dagat? Nakapunta na ako ng ilang beses. Mahinahong sabi ni Marisa at nakangiti. Pero hindi ko yata kailanman naramdaman ang ganitong katahimikan. Madali sanang sabihin ni Marisa ang totoo, na marami na siyang napuntahang lugar na kaya niyang magbakasyon kahit kailan dahil sa kanyang magandang posisyon sa trabaho. Pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya gustong ipagyabang yon sa harap ng simpleng binatang ito. Siguro dahil gusto niyang kahit isang gabi lang maging tulad ni Cameron. Walang titulo, walang bigat, walang inaasahan. Alam mo, kahit magkaiba tayo ng mundo, parang ang dali mong kausap. Siguro dahil pareho tayong marunong makinig, sabi ni Cameron habang nakatingin sa kanya. Bahagyang natawa si Marisa. Ang lalim mo rin Hindi halata sa taong tumatalon sa ahalon kaninang umaga. Kasi ngayon lang ako natutong magsaya ng walang dahilan. Baka dala lang to ng dagat o ng kasama ko ngayon. Hindi niya alam kung alak ba, lungkot o init ng sandali, pero unti-unting lumapit ang kanilang mga tingin. Ang gabing yon ay tila sinadya ng kapalaran, at sa pagitan ng tawanan, mga kumpas ng hangin at mga lihim na hindi kailangang ipaliwanag, ay naghalo ang dalawang kaluluwang parehong nauuhaw sa damdamin. Pagsapit ng umaga, ang hamog ay bumalot sa paligid, at unti-unti nagising si Marisa. Katabi niya si Cameron, tahimik at mahimbing na natutulog. Tinitigan niya ito, ang inosenteng mukha, ang batang ngiti kahit natutulog, at ang mga kamay na tila walang alam sa kasinungalingan. Paano ko ba nagawang mabuhay ng ganito noon? Palaging seryoso, palaging pagod. Wala man lang panahon para maramdaman kung anong ibig sabihin ng kalayaan. Mahina niyang bulong. Ngunit habang lumilinaw ang kanyang isipan, bumalik ang realidad, na ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Si Cameron ay may sariling buhay. Si Marisa ay kailangang bumalik sa kanyang mundo. Oo, masarap ang gabing yon. Isang gabi ng tawanan, ng mga kwento at ng pagkalimot. Ngunit yun lang, walang pangako, walang hinaharap. Salamat, Cameron. Mahinang bulong ni Marisa. Dahil pinaalala mong kaya ko pang umiti kahit isang gabi lang. Mabilis ang umaga. Tahimik si Marisa habang dahan-dahang bumangon at maingat na iniusod ang braso ni Cameron na nakapulupot pa sa kanya. Isinunod niyang hinugot ang sarili mula sa mga kumot at marahan na parang takas ay lumabas ng kwarto. Ilang minuto lang, nasa loob na siya ng taxi. Hawak ang maleta, tahimik at may halong kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang pag-alis ng walang paalam o ang biglang pagkalungkot sa sumunod matapos yon. Hindi naman siya dapat mahiya, ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi mo deserve to, Cameron, pero hindi ko rin kayang manatili. Pag-uwi sa Maynila, sinubukan niyang ibalik ang dating ritmo ng buhay. Papel, meeting, reports, paulit-ulit na lang. Ang trabahong yon ay ang takas niya sa katotohanan. Ngunit pagdating ng gabi, ang isip niya ay bumabalik sa tabing dagat, sa mga alon, sa hangin, at sa binatang tumatalon sa tubig na parang bata na walang problema sa mundo. May mga gabi na napapangiti siya, pero mas madalas ay nangungulila. Minsan, naisip niya na sana binigay niya ang number o address kay Cameron. Ngunit agad niyang binura ang ideya. Hindi rin magtatagal yon. Tagalungsod ako at siya naman ay simpleng mekaniko na taga dun sa bundok. Magkaibang mundo, magkaibang tadhana. Subalit kahit anong pilit niyang ipagpatuloy ang buhay, hindi niya maiwasang ikumpara ang mga nakikilala niya sa social media kay Cameron. May mga lalaking nagyayabang ng bagong kotse, ng mga bakasyon sa Maldives, ng mamahaling relo at alak. Pero wala ni isa ang nakaabot sa simpleng tapat ng ngiti ng binata sa tabing dagat. Puro yabang pero wala namang lalim.
Wala ni isa sa inyo ang marunong tumawa ng totoo. Napapailing na sabi ni Marisa. Marisa, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Lucas mula sa kabilang linya nang tumawag ito sa kanya. Alam kong nasaktan kita pero kailangan mo akong pakinggan. Nagpa-DNA test na kami. Hindi ko nga anak yung bata. At si Jessica, niloko lang ako. Hindi pala siya ulila. Lahat ay gawa-gawa niya lang. Ganun ba? E di magaling siya. Sarkastiko na sagot ni Marisa. Pero mas magaling ka, Lucas. Dahil kahit niloko ka na, ang lakas pa rin ng loob mong tumawag sa akin. Marisa, please. Nagmamakaawang sabi ni Lucas. Balik na natin ang dati. Ang dami na nating pinagdaanan. Ang dami kong kasalanan. Pero ayokong matapos tayo ng ganito. Nangako ako nun, di ba? Na ikaw lang ang mamahalin ko. Oo nga, nangako ka. At tulad ng karamihan sa mga pangako mo, sinira mo rin. Sandaling katahimikan ang sumunod bago marinig ang pagbuntong hininga ni Lucas. Patawarin mo na ako, Marisa. Gusto ko lang ayusin ang lahat. Lucas, hindi mo kailangan ayusin ang buhay ko. Ayos na ako. Mas maganda siguro kung humanap ka ng matinong babae at tumino ka rin kahit isang beses lang sa buhay mo. Naiinis na sabi ni Marisa. At oo nga pala, ngayon ko lang na-realize, hindi ka rin naman ganun kagaling sa kama. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon. Siguro dahil gusto niyang marinig ni Lucas kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito sa kanya at kung gaano siya kalaya ngayon. Goodbye, Lucas. At sana sa susunod mong relasyon, wag mo nang gawing tanga ang babae. Pagkatapos nun, ibinaba niya ang tawag. Napangiti si Marisa. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas natapos na ang kabanatang matagal niya nang gustong isara. Samantalang sa kabilang banda, si Lucas ay nabigla. Hindi niya matanggap ang mga salitang yon mula sa dati niyang asawa. Para sa kanya, puro paninira lang daw yon. Isang paghihigante, isang paraan para siya isaktan. Ngunit ang hindi niya alam, lahat ng yon ay totoo. Mula ng gabing yon kasama si Cameron, napagtanto ni Marisa na wala na talagang natitirang damdamin para sa asawa niya. Ang lahat ng kanilang pagsasama noon, pawang obligasyon at alaala na lamang. Mabuti na lamang may isang tao sa opisina na naging sandigan niya, ang kanyang assistant na si Abby. Sa loob ng mga buwan, naging matalik na magkaibigan sina Marisa at Abby. Madalas silang magkasamang magkape pagkatapos ng trabaho. At minsan, kapag weekend, nagbo-bowling o nag-skating sila para lang makalimot sa stress ng opisina. Ma'am, sorry Marisa. Ang ganda mo kapag hindi ka stress sa office Kailangan mo talaga ng break. Break? Para saan pa? Ang break ko, trabaho pa rin. Pero sige na nga, baka tama ka. Dumating ang tag-init at tila niluluto ng araw ang lungsod. Ramdam ni Marisa ang bigat ng init, ang amoy ng aspalto, ang pagod sa bawat araw ng opisina. Abby, parang hindi ko na kaya. Parang pipigain na ako ng init at stress. Gusto kong lumubog sa tubig at huwag nang umalis doon. Ay nako, perfect! Excited na sabi ni Abby. Sumama ka sa akin sa weekend, sa probinsya ng lola ko. May ilog. Medyo gubat din yon. Tsaka malamig yung hangin. Preskong presko. Baka naman nakakahiya sa lola mo. Hindi naman ako kamag-anak. At sigurado akong ayaw niya ng bisitang estranghero. Nag-aalangang sabi ni Marisa. Napangiti naman si Abby. Ay nako, kabaliktaran niyan si Lola Saleng. Mas gusto niyang may kasama. Sabi nga niya, mas masarap ang tsaa kapag may kausap. Kaya huwag ka na magdahilan, basta mag-impake ka. Sa Biyernes, alis na tayo. At dumating ang Biyernes ng gabi. Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad silang sinalubong ni Lola Saleng sa hardin. Nakaset na ang mesa, may mainit na kape at mabangong tinapay. O, ayan na kayo. Hala, upo na. Hindi pwedeng walang merienda bago matulog. Lola, gabi na po. Baka masyado ng marami to, sabi ni Abby. Ay nako, anong gabi? Wala yan sa oras. At huwag kang mag-alala, Abby. Walang tataba sa bahay na to.
Bukas ay maglalangoy kayo sa ilog. Fitness yan. Natatawang sabi ni Lola Saleng. Fitness daw, Lola? Hindi nga ako marunong lumangoy. Ano? Hindi ka marunong lumangoy? Kunwaring nagulat na sabi ni Marisa. Abi, paano yon? Plano ko pang tawirin natin yung kabilang pampang bukas. Handa ka na ba sa karera natin? Matagal nang hindi narinig ni Marisa ang sarili niyang tumawa ng ganoon. Parang nabunutan siya ng tinik. At sa gabing yon, habang nakatingin sa mga bituin sa probinsya, naisip niyang baka ito na ang simula ng kanyang muling paghinga. Kinaumagahan, maagang nagising si Marisa. Habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga bundok, narinig niya ang tahimik na huni ng mga ibon at ang mahinang agos ng tubig. Hindi niya mapigilang ngumiti. Sa isip niya, ito ang pinaka-perpektong oras para magtampisaw sa tubig. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas, binalaan siya ni Abby. Marisa, wag mong subukang tawirin yung ilog ha. Delikado yon. May malamig na agos sa ilalim, yung tinatawag nilang underground current. Kahit mga lalaki rito, takot tumawid. Nag-aalala na sabi ni Abby. Natawan naman si Marisa at medyo mapaglaro pa. Ay nako Abby, hindi naman siguro ganun kalala yun. Baka naman natatakot ka lang kasi hindi ka marunong lumangoy. Humahalakhak na sabi ni Marisa. Marisa, pakinggan mo si Abby, sabi ni Lola Saleng. Hindi yun biro. May mga pagkakataong may nalunod na riyan kahit mga kabataan. Mabuti na yung nag-iingat, lalo na't dayo ka lang rito. Lola, huwag kayong mag-alala. Sanay akong lumangoy. Ang dagat nga nakakayanan ko. Yan pa kayang ilog lang? Nakangiting sabi ni Marisa. Ngunit si Marisa, matigas talaga ang ulo. Pagdating niya sa ilog, namangha siya sa ganda. Ang ganda? Hindi ko to palalampasin. Huminga siya ng malalim. Tumakbo siya at lumundag papasok sa ilog. Sumalubong sa kanya ang malamig na tubig. Napaka-preskong pakiramdam na pumawi sa lahat ng pagod. Lumangoy siya ng buong lakas. Ang bawat hampas ng braso ay may halong saya at tapang. Ayan na ba yung sinasabi nilang delikadong ilog? Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ko. Tumatawang sabi ni Marisa. Ngunit hindi pa man lumilipas ang 1 minuto, biglang nag-iba ang lahat. Mula sa ilalim, may malamig na agos na tumama sa kanyang mga paa. Isang agos na parang yelo, nagpatigas sa kanyang mga kalamnan. Tulong! Tulong! Sinubukan niyang lumutang pero bawat galaw ay tila humihila pa lalo sa kanyang pababa. Ang mga braso niya ay nanghihina, ang dibdib niya ay nananakit sa sobrang ginaw. At bago tuluyang mawala ng malay, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Ganito na lang ba matatapos ang buhay ko? At pagkatapos, katahimikan. Nang nagmulat ng mata si Marisa, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Nasa pangpang na siya, basang-basa at nakahiga sa damuhan. Sa tabi niya, isang lalaki. Basang-basa rin, hingal na hingal, may hawak pang fishing rod sa isang kamay. Nasaan ako? Shh! Huwag kang gagalaw. Ligtas ka na. Buti na lang at narinig kita. Kung hindi, baka tinangay ka na ng agos. Napatingin si Marisa sa lalaking nagligtas sa kanya. At hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang lalaking sumagip sa kanya, walang iba kundi si Cameron. Cameron, ikaw ba yan o baka nananaginip lang ako? Hindi ka nananaginip, Marisa. Ako to. Pero ang tanong, anong ginagawa mo rito? At saan ka nagpunta nun? Akala ko ayaw mo na sa akin. Halos mabaliw ako sa kakaisip sa'yo. Tumingin si Marisa kay Cameron. Ang parehong mga mata, parehong ngiti, parehong lambing. At sa unang pagkakataon, hindi niya na itinago ang totoo. Hindi ko alam, Cameron. Natakot lang ako. Hindi pa ako handa noon. Pero gusto kong malaman mo, wala pa akong naging ganun kasaya sa buong buhay ko. At walang nakaantig sa akin gaya ng ginawa mo. Salamat, Marisa. Ngayon lang ako muling huminga ng ganito. Natatawang sabi ng binata at masigla ang boses. Makalipas ang 1 oras, magkasama na silang nakaupo sa malapad na terrace ng bahay ni Cameron. Habang kumakain ng masarap na apple pie
at umiinom ng mainit na tsaa. Aba anak, baka gusto mo naman kaming ipakilala ng maayos. Baka mapagkamalan ko pang kapitbahay mo yung magandang babae, sabi ng nanay ni Cameron. Oo nga pala ma, si Marisa, ang fiancé ko. Ha? Fiancé? Cameron, gulat na sabi ni Marisa. Aba, bakit hindi dito nakatira ang fiancé mo? Bakit sa bahay pa ni Aling Saleng? Kasi po ma, si Marisa ay may paninindigan. Ayaw niyang tumira sa iisang bubong bago ang kasal. Kaya sabi ko baka dapat magpakasal na agad kami. Cameron, baka naman gusto mong tanungin muna ako bago ka magdesisyon. Nangingiting sabi ni Marisa sa harap ng nanay ni Cameron. Nakalimutan mo na ba? Sumang-ahin ka na kagabi nang sabihin kong ayokong mawala ka ulit. Yun na yun, sabi pa ni Cameron. Ay aba, kung ganyan ang anak ko, halatang in love. O Marisa, huwag ka nang magalit. Sa tingin ko itong anak ko ay tinamaan ng matindi. At hindi nagtagal, isang malaking kasalan ang naganap sa munting bayan. Masaya, makulay at puno ng musika. Ang lahat ay saksi sa bagong simula ni Marisa. Ang babaeng minsang nabigo pero muling minahal ng tadhana. Mula noon, hindi na sila mapaghiwalay. Si Cameron, tapat at masigla pa rin. At si Marisa, sa wakas ay natutong muling magmahal, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang magmahal ng totoo. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang ni Marisa ang kanilang anak, isang malusog na sanggol na lalaki, ang bunga ng pag-asang hindi niya akalain na darating pa. Salamat Cameron, at salamat din Jessica. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko kailanman nakilala ang taong tunay kong mamahalin. Minsan, ang mga bagyo sa buhay ay hindi parusa, kundi tulay patungo sa panibagong umaga. At para kay Marisa, ang dagat, ang ilog at ang hangin, lahat ay naging saksi kung paanong ang sakit ay nauwi na sa pag-ibig. Lumipas ang 5 taon, tahimik ang maliit na bahay ni Marisa at Cameron sa gilid ng nayon. Isang bahay na may hardin ng mga bulaklak, isang duyan sa ilalim ng puno, at isang batang lalaki na tumatakbo, humahabol sa paru-paro. Hey Liam, huwag kang lalayo sa ilog anak. Opo papa, pero tingnan mo may paru-paro. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Marisa na sa wakas, wala ng sugat na kailangang gamutin. Ang lahat ng sakit ay napalitan ng kapayapaan. At sa gitna ng kulay kahel na langit, isang aral ang malinaw na iniwan ng kanyang kwento. Ang mga pusong nasaktan ay hindi kailangang manatiling wasak. Dahil kapag natutong tumanggap, magpatawad at magmahal muli, ang bawat sugat ay nagiging marka ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tadhana minsan ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng hustisya. Ang sugatang puso, kapag tinuruang muling magmahal, ay nagiging mas buo kesa sa dati. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.